sakit ay maiwasan. Hindi lang pampalusog, pang matagalan. Ang Proves say 500 katawan mo, alaga ko. Lakas at resistensya, kuhang-kuha nito. Inom na tayo ng Proves say 500 na. Pag ininom mo ito, lusog ng katawan ang bida. Lusog na ramdam, mag-Proves say 500 na. Araw-araw na proteksyon sa ating katawan. Lakas na ramdam, mag-Proves say 500 na. Ang Frobsi 500 capsule mapalit sa mga suking butika sa Mako Davao de Oro, Mako Drug, G Farm, St. Luke Pharmacy, sa Mawa, Fifth Pharmacy, MVL Pharmacy, sa Nabunturan, Farmasya Miko, AG Pharmacy, Cyber Drug, sa Montivista, BLR Pharmacy, sa Compostela, Lizil Pharmacy, James Pharmacy, Avina Pharmacy, sa Laak Davao de Oro, TFE Pharmacy, o sa tanang branch sa Rojon Pharmacy. Mapalit sab sa uban pang butika o farmasya. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alenaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo. Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. O syempre alang sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Ako dahil si Divine Faith Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Kung siguro sakit akong puson baway, klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nanspada. Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Sa sakit akong puson, mato nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Ako dahil si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Taskia, Sikihor. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing 2 times sa dira. Kali sa Diyos, naulian akong mga banod sa akong push-on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay
nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kudyo gikatabang sa akong kinabuhi. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Servicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee. Ay, ang akong ngalan, Dirne Tobio Bawag Palaran, nagpuyo sa Rock, Abakhawan. Ang akong product na liuyonan, katong non-corn coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Minaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imong produkto. Salamat ko. Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat jud Ginoo, maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, kaloy sa Ginoo adunay sa kanigo na kung nga di batyag sa kuwangan ninyo nga. Tuay ni kay para bago makarecover ka nga para ganahan sa mukaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga naka-recover ato katong panahon na kaloy sa Ginoo hangtod karon balik na po drive. Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Ako dahil si Elisar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitingan kalawas. Kunting salamat Ate Arlene. Laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan. Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bais. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na-slide niya ng naa siya ang ugmao na akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Sulianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga nagikan mig manguha og anang pangwarta ng mga lumboy iguli na mo kapuyon moy po mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kaayo. Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ang pagsidya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagalain-laing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawe Pamisaran Facebook page ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan Mawe Pamisaran. Mawe, Pamisaran, Panabo. Panabo ang mapulahan. Happy morning Panabo City! Maayong buntag Davao del Norte o sa kinatibuk ang Rehiyon 11 kutob sa mabot sa atong pagsibya. Sa akong mga katipik o kabahin sa kalambuan o sa kamainiton na pagbati kaninyong tanan, sa atong mga elected public officials nga gikan sa lokal nga panggamanan hangtod sa probinsya o sa tibuok Rehiyon 11. A blessed Friday morning to everyone.
Maguban kita matag adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi lamang sa atong station 105.7 Happy FM. Maayong buntag, good morning, good morning, good morning. Kumusta na ba ang tanan karong buntaga mga katipik? Good morning. It's a Friday morning. Una kita mo padayon sa atong mga nagbaga nga mga balita, hisgutanan, ug uban pa nga mga komentaryo atong tagaan og pagtimbaya no ang atong mga major sponsors dinhi sa atong programa ang Tipik og Kabahin. Apan una niana akong ihatag kaninyo ang atong Philippine Standard Time karong buntaga alas 6:02 sa buntag. O ang atong programa aduna kitay words of the day no atong bulawanong pulong karong adlaw nga nagkanayon ang matag kapildihan andam para sa makusgan nga pagbangon. Every setback is a sit up for a stronger comeback. Balikon ako ang atong bulawanong pulong karong adlaw nga Biyernes, ang matag kapildihan andam para sa makusgan nga pagbangon. Good morning, good morning sa tanan no. Sa atong mga suking tigpanubay, usbon ako usa ka mainiton ug gawas nung buntag alang kanato. Happy morning, happy morning. So ang atong mga major sponsors nini atong programa, atong pasalamatan of course Congressman Alan Aldo Dohali, former Congressman Alan Dohali, Ma'am Lovely Omega, and of course Congressman Jong Senisa nga na sa Davao de Oro, Board Member Orly Amit, former Vice Mayor Banjong Dohali, former Councilor Sherlo Bangoy, and former Councilor Wahid Ranain, ug malipayon usab ako sa kanunay every day, every morning ni bisag wala ko schedule sa programa, early kay ni siya magmata para mo greet unya mo subaybay dinhi sa ato ang programa ang atong di kapugan umaabot nga board member sa Distrito 2 sa Davao del Norte, board member Joseph Estrada. Good morning pare. Daghan kayong salamat. And of course, every morning pasalamat jud ko kay sa kahapo nato daghan tag mga obligasyon matag adlaw maglisod tag bangon labi na gyud sa tong programa nga alas 6 so dapat early morning 4 o'clock matanan no kauban gyud nako akong kapika sa kinabuhi always naga-support Plorami Sagot Pamisaran. And of course sa ato ang abogado nga naga-suporta kanato Attorney Florabel Sagot Law Office ug sa atong mga major sponsors Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Villas, Cafe Buenaventura, and of course kining in demand kayong sport na to karon kining pickle. So pickleball no. Dinhi sa atong pickle zone Panabo City managed by former councilor Christian Duhali. Ako sab itimbaya ang ato ang amigo no nga kapitan sa Barangay Maduaw. Salamat kayo sa imong mainiton nga pagabi-abi every time nga mobisita ko kauban si former Congressman Dohali no, si Kapitan Nuling Alcober. Good morning Kap. Og ang atong amigo nga nasa Barangay San Vicente, Kagawad Dodge Lakno. Kagawad pare, mayong buntag no. Og usab atong itimbaya ang Ice and Cups coffee shop located at Nartatis Village, Panabo City. Og ako sab nga itimbaya og pasalamatan of course ang ato ang mga brothers and sisters no nga na sa Panabo Central Eagles Club. Good morning, good morning. So mga tinahod na to nga mga katipik kusulo na to nga ipahibalo nga kini ato ang programa taas kani siya og coverage no, meaning taas kani siya og reach out as far as of course no dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro, and portion sa Davao Oriental. So kini ato ang programa sa station 105.7 taas kay ni og coverage. Even ang portion sa Davao City moabot kini atong pagsibya ang ato ang programa sa 105.7 Happy FM. So kung aduna kamoy mga ipatimbaya, mga mensahe, mga komentaryo,
pwede nyo ipaabot, no? Labi na gyud katong gusto mag-advertise, magpa-sponsor. So dinhita sa ato ang Happy FM 105.7 kay taas kayo ang coverage niini. So balik ko na ko kay daghan na ang atong mga viewers, daghan na kay atong mga viewers. So, salamat kayo bisan pila pataka adlaw nga nagsugod dinhi sa atong programa. Daghan na kayo mo mata og sayo para musubaybay dinhi sa atong mga programa kung unsa ang mga katikaran, issue, komentaryo nga atong pagahisgutan. Apan tungod niya na nagahatag kami og pagpaningkamot nga mapaabot namo ang amuang mga kalipayon bisan na ginagmay through sa GCash naatay mag, okay, gusto na ko natay mag o diya naapod tay pabugas no dinhi sa atong programa. So simple lang para sa atong mga viewers, akong ginabalik-balik nga ato lang i-like, atong i-heart and share mga katipik, no? Unya dapat makita ang ato ang profile, makita atong profile. Daghan man gud naga-follow sa atong mechanics pero inig-review sa atong mga staff dinhi, dili makita ang inyong profile. Mao na nga kinahanglan makita ang profile para ma-public checking siya, unya making sure nga na-share ninyo ang video. Dapat i-share gyud na to ang video, no? Ma-share na to ang video. Unya once nga ma-share na to ang video, mag-comment kita ng dan para kini makita sa ato ang technical staff o ma-review siya. So mao na pinaka-importante. Unya akong pasalamatan of course ang atong kauban sa Pikas Lawak, no? Ang ato ang mga technical staff of course sa Pikas Lawak gipamunuan sa atong banggitan si Engineer Latter Idilion. Di ba? Of course, usab, ang akong partner po din, si, ato lang itago doon sa pangalan nga si Professor Alien. Professor, maayong buntag. So, mabalik kita mga tinahod ng mga katipig sa pipila lamang ka mga pahinumdum. Tipik o kabahin sa kalambuan. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nans Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nans Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Saon ko man ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok. Mabagsak iko ani ba? Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms. Ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pina
agi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagpabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo-boost sa atong immune system aron dili daling magkasakit. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Good morning, good morning, good morning. Balik kita dinhi sa atong programa ang Tipik ug Kabahin sa Kalambuan. Una kita mo padayon sa atong mga naguna og mga batakang issue karong buntaga. Ako sab nga i-shout out no atong itimbaya of course ang atong mga viewers karong buntaga. Ubay-ubay na gid ato ang mga taga-subay dinhi atong programa. Unang-una of course Councilor Ramsey Adran, daghan kaayong salamat. We have Bel Baksor, pari Rooney Navarro, Michael Jeep Villamor Umpok, o si pari Jingjing Gilhang, no? Salamat kaayo. Unyang atong former councilor nganha sa Municipality of New Corilla, former councilor, former vice mayor Joel Humawan. Good morning. Uban usab nato si Ma'am Anan Estipa Komisyon, maayong pagkabuntag. O sa kanunay, ako ning kauban every time nga natay mga event, nagapanubay sa atong programa. Sir Alan Kini Binigno. Sir, good morning. Unya, ang ato ang Asnor Store, no? Located diha sa Cabaluna, Barangay Grido. Gipanag-iyahan ni Madam Sharon Ranain. Thank you kayo sa pagpanubay. Unya, ang atong friends from San Francisco, California, USA. Good morning, good morning, good morning. Kauban nato ato ang taga Barangay Quezon before, no? Ug hangtod karon si Sir Richie Akuman. Good morning. Then we have Madam Idna Jocampo Solmayor, mayo pagkabuntag ug nagapanubay usab gikan sa Municipality of Santo Tomas, Kuya Alfredo Boy Ibaw. Salamat kay Kuya. Og naapod si Madam Kate Dini Lipasa, even ngadto as far as sa Kalina, no? Kaya naabot dito ang ato ang programa, si Mr. Corn True. And of course, ang ako ang professor kanhi sa University of Southeastern Philippines, Professor Rinaldo Saramusing Duran. Daghan kayong salamat, Professor, no? Unya, ang ato pong amigo nga nasa nagpa-shoutout usab sa Barangay Dato Abdul, Kagawad Junjun Makla. Good morning kay. Good morning. Ug ang ako ang classmate si Emily Dador Margatinis. Good morning. Salamat kayo. Unya, daghan pa kita karon nga mga viewers. Ako ni isa-isahon unya, no? Pero yung daghana si Kim Nabak Sarios ug ato ning balikan unya kay daghan pa kita og mga hisgutanan. Tungod kay nagkainit na ang kitawag natong impeachment proceeding, no? Batok sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Gahapon dili lang ako ang Facebook account, daghan pod ang mga account nga nasa Facebook, no? Nga adunay survey nga gipatigayon kung mutuo ba daw kita. Mutuo ba kamo sa gipanulti ni Madriaga atol sa impeachment proceeding batok sa atong presidente Sara Duterte. So unsa ba inyong tubag ni ana? Pwede mo direct sa ato ang telephone contact number 0969-118-7363. Dini sa ato ang station, aduna tay numero nga pwede ninyo direct nga i-text ang inyong concern. Kung dili mo gusto, kay namo goy uban nga dili mo hatag og komentaryo nga na sa Facebook Live,
kay ilang itago ang ilahang kaugalingon, no? Dili gusto nga ma-involve sa mga isyu hisgutanan, labi na gyud nga politikanon nga hisgutanan. So kung di mo gusto nga magpaila sa inyong personal nga pagkatao, pwede mo direct sa ato ang numero dinhi sa atong station 0969-118-7363. Muna ko 0969-118-7363. So atong basahon ang inyong mga komentaryo. Kung gusto niyo ipasibaw nga mga pagpahibalo atong basahon para matagaan na to og pagtagad kini inyong mga concern. So mga tinahod nga mga katipik, no? Dinita sa ato ang programa karong buntaga atong ihatod ang atong mga balita. Unya karong buntaga daghan kaayo ang mga concern nga dapat nato isgutan pero ma-short man kita sa oras. Atong unahon mga tinahod nga mga katipik, no? Kining mga balita nga gidawat na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang courtesy resignation ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Sumala sa Palace Press, sikat man kay ni ato ang Palace officer si Attorney Claire Castro. Nga ilan ni silang gibansagan nga Ate Claire. Sikat na kani sa Ate Claire. Ingon siya si Anyo nakadesisyon nga mo retire na gikan sa public service human sa daghang tuig nga serbisyo sa gobyerno o militar. Matod pa sa Palace, ilisan siya ni former Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Uban. So mga kuya, banggiitan din yung pangalan nga Eduardo, no? Kay ang niresign si Eduardo Anyo, unya ang mupuli nga Chief of Staff si Eduardo Uban. Di basta-basta ning mga Eduardo, no? Nga mao ang mupuli isip National Security Advisor. Sa karon giisip kini nga usa sa mga transisyon sa liderato sa National Security Team sa administrasyon. Samtang nagpadayon ng mga isyu nga may kalabutan sa seguridad sa atong nasod. Apan mga tinahod nga mga katipik, dili gyud malikayan. Nga bisan pa man sa maong pamahayag nga ang pagritero sa ato ang National Security Advisor nga si Eduardo Anyo, nagaingon nga fully na gyud mo out na siya sa serbisyo sa panggobyerno ug militar, pero daghan kaayo ang mga nangyamid kay ingon nila nagduda sila tungod kay naa ni mga political reason behind. Ingon nila matud pa nga ang iyang pagretiro na feel siguro daw ni Eduardo Anyo nga shaky na. Kumbaga kung sa barko pa nag-uyog na, patumba-tumba na. Mao na nga samtang sayo pa mo resign na daw. Ambot ka o tinuod pa. Apan adunay gipamahayag ang ato ang former Secretary Anyo mahitungod sa iyahang pagretiro. Ingon si Eduardo Anyo, I hereby confirm my permanent retirement as National Security Advisor and Director General, National Security Council, effective April 16. So sugod ni adtong Abril 16, nag-rendered na siya ng iyahang resignation. Si Eduardo Anyo, ang iyahang rason tungod sa iyahang health reason nga nag-require my full attention and care. Mao kana ang giluwatan nga pamahayag, no, sa ato ang former Secretary Eduardo Anyo. Pero daghan mga pangutana mga katipik, no. Ang Cabinet Secretary may resign for a mixed personal reason. So unsa ba daw ang mga rason nga mao'y may hinungdan nga mo contribute sa Cabinet Secretary nga mo resign? Of course, siguro personal, ma-political man or professional reason. So ang mga pipila ka mga rason, no, kasagaran mao gini ang mga rason ngano ang usa ka Cabinet Secretary mo resign. Ato nang isgutan karon kay kini ato ang programa mga katipik, gusto na to mahimo ni siyang educational ang ato ang programa. But before that, gusto na ko ipahibalo nga adunay mga technical nga rason karong buntaga ngano nga di madungog ta sa
atong stasyon sa 105.7 medyo nagwala-wala kay naay brown out sa atong tower, pero the show must go on. Atong programa padayon kay live man ta dinhi sa ato ang personal account Maui Pamisaran dinhi sa atong Facebook. Basig inyong mabantayan nga mawala-wala ang ato ang FM station sa 105.7 tungod kay adunay brownout dito karon sa ato ang tower. So di na ko musulti kung unsay reason behind anong sigig og brownout, no, kay naaman sa taas ang ato ang tower dito. But anyway, paningkamutan nga mubalik karon kay nay mga uban nato nga mga viewers ug taga-Panubay nga wala nagtanaw og Facebook, ang uban nagluto, naglaba, so sa radyo sila nag-rely sa ato ang programa. Mao na nga anytime basig mubalik, tuloy-tuloy lang. So balikan na to ang ato ang educational nga pagpadayag, no, karong buntaga para may bailan sa tanan labi na gyud sa atong mga yanong lungsuranon. Unya ako po day nga itimbaya ang ato ang mga tigpanubay sa ato ang programa, labi na gyud ko atong mga PD covers dato, atong transport sectors, atong mga PD covers, mga jeep nga nag-standby nga nasa terminal. Good morning, maayong buntag sa tanan, no. Labi na usab sa ato ang mga vendors nga nasa merkado, sa atong merkado publiko. Kauban nato dinha ang ato ang Central Market, atong Premium Market. Good morning kayo sa tanan. Maayong buntag. Salamat kayo. So gahapon natong milabay natong programa that was Wednesday, ato manggihatag ang mga nag-una nga mga batakang presyo sa atong mga palaliton nga na sa merkado publiko. Karon wala ta nihatag, i-update nato sa next week na pod kay ang pag-fluctuate o ang pag-ubos taas sa atong mga presyo naga-range lang na, nagadula. So dili kaayo musaka ang diferensya sa margin, no. Mao na nga di nato everyday ginahatag ang update sa ato ang mga palaliton nga na sa merkado publiko. So tungod kay educational kini atong programa, atong ihatag ang mga pipila ka mga rason, kadaghanan mao gid ni ang rason sa mga cabinet secretary nga mo contribute sa ilahang pag-resign nga na sa ilahang posisyon. Unang-una kini nga lost of course, no, lost of confidence from the president. Mao nay kasagaran nga rason nga mawala na ang kumpiyansa ug pagsalig sa presidente nga na sa usa ka cabinet secretary. So ang cabinet members serve at the pleasure of the president. So anytime prerogative na, discretion na sa presidente kung iyahang tanggalon ang iyahang cabinet secretary kay nag-serve siya at the pleasure of the president. If trust is lost, mawala ang pagsalig, the secretary may be asked to resign or choose to step down voluntarily. Pero ang atuang proseso manggod, usually di man nato gusto ipahiya ang usa ka tawo, not only cabinet secretary, bisan sa ato ang mga pribado o gobyerno nato nga practice, no. Labi na gyud sa mga pribado, instead nga imuhang padalag sulat ang usa ka tao nga imong advisean nga mo resign or magpagawas kag mga statement nga against sa usa ka empleyado, ang atong usually gina approach ato mo ginapatawag ang usa ka tawo, ipatawag nato niya, advice nato nga voluntarily mag-render ng voluntary resignation para pod nga adunay formal o maayo nga proseso. So umuna isa sa mga rason, mga katipik, no, once nga ma-lost na ang trust and confidence sa usa ka presidente, usually yan ang advisean nga magkaroon ng voluntary resignation ang atong isa ka cabinet secretary. Ikaduha, pinaka-importante mao gini usually ang rason, no, sa kasagaran sa ato ang mga observation sa ato ang mga katawhan kini gitawag og political pressure. So ang adunay political pressure nga bugat kaayo kaning strong criticism, of course naay mga pagpuna nga na sa ato ang kongreso. Kung ikaw isa ka cabinet secretary, so usually na mga political pressure magikan gyud nga na sa kongreso.
Ikaduha ni ana kanang political groups, no? Kung adunay mga lig-on nga mga politikanhon nga grupo nga magkaroon ng pressured nga i-step down, mag-resign ng usa ka cabinet secretary. Unang-una ang bugat kini atong grupo sa Congress, of course ang political groups, even ang public can make it difficult to continue effectively in the role. So naay demand, public demand nga mo step down ang usa ka cabinet secretary. So part na importante gid na ang isa sa mga factor niya na ang kining ato ang political pressure. Ikatulo, kining mga scandals or controversies mao gini usa sa mga rason nganong ang usa ka empleyado labi na gyud ang cabinet secretary mo step down, mag-resign. Kung adunay aligasyon, kani bang aligasyon sa corruption, misconduct og misuse of funds. Mao nay pinaka bantayanan kining misuse of funds. Kay tungod kay adunay sometimes gina-apply sa atong mga cabinet secretary ang ilang prerogative ug discretion as wide sa ilahang discretion, pero kini manggong paggamit sa pundo sa gobyerno always gyud ta guided. Kay naa gyud nay guidance na mga polisiya sa paggamit sa pundo sa atong gobyerno. Nya napod nay kuha Commission on Audit nga mo audit kung tama ba, na base ba sa mga rules, policies ang paggamit sa maong pundo. Mao na nga kung ma-involve sa mga scandals o controversies, labi na gyud sa alleged nga mga corruption, unya gusto protektahan ang punto mong gud gusto protektahan sa administrasyon o panggobyerno ang imahe sa gobyerno. Mao na usa sa mga rason kung adunay mga scandal o controversies, labi na gyud ang pag-misuse of funds, mao na nga ma-advise gyud nga magkaroon ng voluntary resign ang usa ka kabinete or empleyado. Ikaupat, kining mga policy disagreements. Unsa man ning mga policy disagreements? Kung ikaw secretary, usually sa atong personal nga pagkatao, natay gitawag nga namatay prinsipyo ug baruganan. Kung aduna tay mga prinsipyo ug baruganan, kung adunay pulisiya nga ipakanaog ang gobyerno o administrasyon nga musukwahi kana bang dili mo align sa atong prinsipyo ug baruganan, sukwahi sa ato ang prinsipyo ug baruganan, mao kana ang usa sa mga rason nga di ta komportable ang environment tungod kay na adunay mga pulisiya nga dili haom sa atong prinsipyo ug baruganan. Mo nay usa sa mga rason nganong mo step down, mo resign ang usa ka secretary or usa ka empleyado. Of course, ikalima ni ana kining poor performance. Poor performance, inefficiency. Okay. So una ko mo padayon, balikan nato on air na ta. Confirm ba? Sa Pikas Lawak i-confirm ni Engineer Ladder nga nibalik na ang ato ang live unya sa broadcast na to sa 105.7 Happy FM. Salamat kaayo kay nibalik na ato ang kuryente kay ang atong tower ganiha nag-blackout, nag-brownout nya karon nibalik na, gi-confirm na ni Engineer Latter kauban nato sa Pikas Lawak. Mopadayon ta. So karon balikan nato, every year at the end of the year naagid na evaluation. Even nga mga yanong empleyado ta, ma-private man or ma-government man, nagyon na year-end evaluation, nagyon na assessment as far as our performance is concerned. So labi na gyud sa mga crucial kayo nga mga posisyon like cabinet secretary, ginatan-aw gyud na kung unsa ang ato ang performance, ang atong liderato nganha sa pagdumala nato sa atong ahensya or departamento. So kung failure nga ma-deliver ang programa, unya dili ma-manage og maayo, ikatulo dili ma-hit or ma-meet ang expectation sa katawhan, labi na gyud sa liderato sa administrasyon. Kung ikaw isa ka kabinete, naa kay mga programs nga gihanay, kay naa mo gyud preparation of programs, kay magsunod man na ang allocation sa budget depende sa imong programa. O failure ka nga ma-implement nimo imong programa, that will result into resignation. Kay ma-force naman ka nga mo resign kay gipangitaan man ka sa imong performance.
Ikaunom, mao na tong gipadayag no ni Secretary Anyo health reason. So di na to na ma-question ng health reason kay personal niya na nga observation siya panglawas nga kinahanglan siya ng full attention in care sa iyahang panglawas no. Muna ang physical or mental health issues can prevent a secretary from performing the demand duties. Labi na kung ang imuhang departamento nga gigunitan nagisgot sa kanatibuk-ang seguridad, peace and order sa ato ang nasod, seguridad sa atong nasod, importante kayo na ang kondisyon ng imong health, especially ang imong physical ug mental health nimo. Nga naman, kay naay mga pressured sa mga sitwasyon, unya nagsakit ka, dili nimo ma-address ang demand, mga panginahanglan nga na sa imuhang departamento. Mao na nga mamili ka. Mamili jud ka. Either mupadayon ka or tutukan nimo ang imong health concern. Mao na ang gipalawatan nga rason ni Eduardo Anyo nganong meritero siya. Ikapito, personal reasons. Usahay mamili man gyud ta. Nagprosper ang atuang career no. Wapo kay itong career pero sometimes nata i-considered labi na gyud mga family matters, di ba? Or business interest. Basin og ni-grow atong negosyo sa pamilya, unya kitay gisaligan sa atuang pamilya nga muhandle para the more nga mo grow ang maong negosyo or desire nato nga from government mo transfer ta into private life. Kanang gusto nato manarbaho ta sa pribado, mao na nga mamili ta either to remain in the government or mo stepping down ta nganha sa ato ang trabaho. Ikawalo, kini atong pursuit of another position. Namo gyud mga gwapo nga mga offer sometimes no. So while you are working in the government, di malikayan nga napoy gwapo pa nga posisyon nga i-offer nato ma-government man or ma-private. Mao na nga mo resign ta, mo balhin ta og laing posisyon. Then siyam, kini nga legal issues. Importante ning legal issues no. Kung aduna tay mga pending cases or giimbestigahan ang atuang opisina, mauna nga naay rason usahay nga ma-pressured ta nga mo decide ta nga mo resign. Og ikanapulo, isa ni pinaka-importante, taas kay mga reason no na isa ni ini ang atong gitawag nga courtesy resignation. So sama din sa Pilipinas, in places like the Philippines, cabinet secretary sometimes submit courtesy resignation. Nga naman kinahanglan mo submit og courtesy resignation. Labi na gyud during government reorganization to give the president the free hand to reshuffle officials. Usahay kining ato ang administrasyon, atong panggobyerno, i-review ang ato ang performance. Unya usahay naatay mga record nato, mga behavior nato or mga performance nato nga dili nahaom or dili applicable sa maong departamento or ahensya. Adunay mga rason tagaan nato nag-free hand ang ato ang liderato sa ato panggobyerno nga magkaroon ng reorganization, mag-reshuffling. So ikaw ibalhin ka didto, ikaw dinhi ibalhin ka. So kana kumo na nga mahitabo. Labi na gyud og after elections no. Naiuban nga dili niya importante man gud ang trust and confidence no. Mahimong epektibo, efficiency ang pagdumala kung aduna kay dakong kumpiyansa og pagsalig sa mga departamento or mahimo nimong partners sa imong pagdumala pagtimon sa atong panggobyerno. Mo na nga magkaroon siya ng reshuffling. Ang uban na dili na i-renew, pahawao na, kinahanglan muhawa pulihan. Kay importante ang trust and confidence kay naaman ay agenda na every leadership nimo, liderato sa usa ka magdumala sa panggobyerno, naagi kay executive agenda. So kung makita nimo nga sukwahi ang nagunit sa maong departamento ug ahensya sa imuhang agenda, walay rason nga magstay siya og dugay. Or kung makita nimo nga epektibo gyapon niyang performance, pwede na to i-reshuffle, ibalhin nimo kung asa siya haom og applicable nga mogunit sa maong posisyon. So mga tinawod na ginikanan unat mo padayon sa pipila ka mga hisgutanan no.
daghan tag mga hisgutan karong buntaga, labi na gyud nga nagkainit gyud ang impeachment proceeding sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Unya ambot lang kay sa ako ang pagsurvey karon atong mga ma-encounter, no. Bilib ko sa atong mga yanong lungsuranon karon katawhad, no, kay nagmata na bangon Pilipinas. Nagmata na ang mga katawan kay bisan nga na sa kwintong barbero, nga na sa kanto, nga na sa mga palengke, nagisgot mahitungod sa impeachment proceeding nga na sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Daghan ang mga opinion, daghan ang nagkadaiya nga mga suhestyon, mga pagduda, mga kabalaka, mga mixed feelings and emotions. No, mao na ang gibati karon. Mao na nga ang papel karon ni Madriaga, ang uban nahimo siyang bida apan daghan ang nag-ingon nga kontrabida. Daghan kay mga pagpadayag nga nagduda sa pagkatao, gi-question ang integridad o reputasyon ni Madriaga. Pero una ko padayon sa unahan mga katipik, no? Di gud pwede nga di nako matimbaya. Pinaka-importante nga tao sa akong kinabuhi, pinaka-importante. Dili lang nako kitang tanan, pinaka-importante gyud nato ang ato ang mga ginikanan, di ba? Kini ato ang karelasyon, pwede ni nato ni mapulihan. Dili ngon nga pulihan, labi na og kasado ta, till death do us part gyud na. Pero kini atong uyab, kini ato ang wa pa nato makasal, anytime ta pwede magbuwag, mawala. Pero ang atong relasyon nga na sa ato ang ginikanan, pinaka-importante na gyud, no? Labi na sa ato ang inahan kay diha man ta namugna sa sabakan sa atong ginikanan, nya gipakataw ta. Mao na nga pinaka-importante gyud ang ato ang inahan, no? Ang akong inahan nagsaulog sa iyang ika-72. Confirm ba ni kay wag ko nasayop basig man luod ni akong mama o nagbutang-butang ko. Kay usahay man gud di ko makatuo nga akong mama Edith si 72 na ang edad, kay kung agtanaw nako mura pa mag-60, bata pa kayo wala pabor-pabor bisag ipakita nako ang picture sa akong mama, makaingon gyud mo nga perti pang bataa akong naong akong mama. Sige man guni siya og rosaryo, sige ra ampo nya, sige inom og herbal medicine. Mao ni nga padayon ang iyang pabiling bata og maanyag sa ako ang inahan. Murag wa man ko naliwat sa akong mama, gwapa man akong mama. Okay, nagsaulog sa birthday 72, happy 72 7nd of 72, no? Happy birthday sa akong mama Edith Himuta Pamisaran. Ako ning tagaan og special greetings sa akong mama. Happy birthday ma. Pero advance ni kay ugma pa man iyang birthday. Unya wala man koy program sa radio matag Sabado. So sa Domingo na lang ta magtapok-tapok makauban sa akong mga igsuon. So advance happy birthday sa akong mama, happy birthday, happy birthday. Mubalik kita mga kaigsuunan, mga katipik, human lamang sa mga pipila ka mga pahinumdum. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga boros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod pa niya ako ni Dunggan?
He makes me lie down in the green pastures. Nga, memorize na gud niya ang verse nga akong dalo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O Guys, karon. me along with a white Wow, first dili ko makatuo. Ingo sa, dali kay niya nasag-o. This valley, Ay, tama. Gipainom na ako siya og remind ko atong nangaging adlaw. your rod and your staff, they Tinuod jud ang giingon nga makapabright gid ang remind ko mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind ko mix. Pila pa lang gani kaadlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind ko mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, remind Choco isa ka sa lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goat weed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabasko sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Tipik o kabahin sa kalambuan. Good morning. Balik kita sa atong programa dinhi sa Tipik ug Kabahin sa Kalambuan. So una ko mo padayon, naguol ko kay perti madaghana ang ato ang mga viewers nga karong buntaga nga gusto gid nato i-shout out, no. Pero much of my desire nga ang tanan atong ma-mention pero akong paningkamutan atong paspasan. So unang-una atong i-shout out of course ang atong former barangay kagawad sa Barangay San Nicolas. Good morning. Thank you for watching. Nuli Ligaspi Nuno. And we have Pari Albert Berto Soronoco. Good morning. Okay, live po din nagtanaw gyud ang akong kapika sa kinambuhi si Ami Pamisaran. Daghan kayong salamat og sa kanunay always good morning former councilor Ramsey Flores Adran. Good morning. Unya ang iyang puli na karon ang iyang asawa ang kasamtangan nato nga municipal councilor sa lungsod sa Carmen. Og i-shout out usab nato si Pastor Jimsy Montisilio, ako ning kauban, ako ning amigo diha sa industriya sa saging. Ug ang ato ang always giniga panubay. Salamat kayo kagawad sa Barangay Southern Davao. Good morning Kuya BM, si kagawad Ili Lanugan. Salamat kayo. Then Lucia Dapon, thank you for watching again. Hantod karon nagsubay pagud gihapon ang atong umabot nga board member Joseph Estrada. Salamat kayo, salamat sa atong tigpanubay. Si Ma'am Gingy Marie Nunez, good morning Kuya Mawi. Good morning. Salamat kayo. Og ato usab nga itimbaya, no? Karong buntaga ang ako ang kumari pero ang uban baya ginabali-bali nila na ilang pangalan. Muna nga di na to mabasa nga nung balihon mo na to atong pangalan. Good morning Pari BM. Unsa ni Amlak di na ko ni makuantanan. O ang isa sa atong mga leader sa Samahang Mawi Pamisaran. Morning ka-SMP, shout out ang diri sa Talipapa. O asa man ang Talipapa? Ang Talipapa nga yang gipasabot dinhi sa Barangay Kaganguhan diha sa Talipapa. Kung gusto mo mopalit og mga labas nga mga isda, anha mo sa Talipapa sa Kaganguhan. Naa didto si
Oy Kanoy Kim. Si Kim. Ako ning isa sa mga leader na to sa Samahang Mawi Pamisaran. Thank you for watching. Dan na daw. Yapil na siya sa parapol si Kim kay Dan na daw kung iyabang na meet ang mga requirement, no. So balikan gyapon nako. Thank you for watching from San Francisco, California, USA. Si Sir Richie Akuman, basig mo sponsor ni sa to ang programa pohon, no. Of course we have Marba Bia Bastasa. Morning sir, pa-shout out from Purok 2 New Malitbog. Okay. Diya sa daghang gyud ning pamilyahan Bastasa family. Mao ni atong mga sulid nga mga supporters diha sa Purok 2 New Malitbog. Good morning, good morning. Thank you kayo basta sa family. Okay? So nitan-aw pod. Salamat kayo kong, salamat kayo ang atong former congressman Alan Aldo Dohali. So live gyud nga nagtan-aw, nagsubay sa ato ang programa. Unya si Madam Norali Gulayan, thank you kayo. Ingon siya, good morning sir. Shout out dinhi sa Mabunaw. Ako ding ipabot ang atong pagpatimbaya ug pasalamat, no, sa Gulayan family, labi na gyud kay Madam Norali Gulayan, dinha sa Mabunaw. So salamat kayo, Barangay Mabunaw, kay katong milabay nga pinili ay if my memory serves me right, midao kita diha sa Barangay Mabunaw. So solid ta diha. Thank you kayo. Of course, si Luis Libutan Abila. Sir Mawi, maayong buntag. Nindot imong programa. Salamat kayo. Ingon siya nga educational daw atong programa. So kung maminaw mo dinhi, daghan kita masayran, no? Dinhi sa atong programa, kung angay daygon na to atong gobyerno. Mga nagkadaiya nga mga ahensya, kung gusto ninyo aduna mo ipaabot nga mensahe, mga komentaryo, labi na gyud pagdaig atong daygon ang mga even nga mga individual nga mga tao nga adunay kontribusyon nga nasa atong katilingban, ato nang itimbaya atong pasalamatan, labi na ato ang mga gobyerno sa nagkadaiya nga mga local government unit, matag ahensya, atong daygon kung angayan daygon, atong inspired ang ug angayan nga inspired. Pero ato pong ikritiko, atong ipuna kung angayan pod nga punaon. So but pasabot, walay bias dinhi sa atong programa sa tipik og kabahin sa kalambuan. Mauna nga ang tanan adunay obligasyon, adunay responsibilidad, kabahin kita, tipik og kabahin kita sa padayon nga kalambuan dinhi sa ato ang lungsod ug lugar nga atong nahimuntangan. So padayon kita pag shout out kay inig di na ko ma-shout out ng good, di na ko matimbaya pag human sa atong programa moingon nga Sir Mawi, wala man ko nimo gi shout out oy. Kani ako ang solid nga supporter sa Barangay Grido, kaning Bitorillo family. Kani si Nanay Ilpidya, ikaw gyud nay. Salamat kay nay ha. Ingon siya, good morning Sir Mawi. God bless. Salamat kayo nay. Unya si Madam Olivia Agi, thank you for watching. Of course, balikan ako ning uban, no, daghan kayo, di na ko mabasa ang uban. Balikan na to niya, ako lang ipasulat sa ato ang partner din si Professor Alien. Unya ang katong wala na to ma-recognize kay habulo na to sa atong remaining time unya before ta matapos kay napatay mga nagbagang nga mga issue balita labi na gyud sa atong mga nasudnong issues in concern, no, nga angayan nato nga atong mahisgutan. Sama sa kong gipamulong sa unahan nga nagkainit gyud ang hisgutanan sa impeachment proceeding, no? Impeachment process sa atong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Unya, sama sa kong giingon sa unahan nga dunay mga survey, dili lamang ang atuang account nga na sa Facebook, kung dili daghan ang nagsurvey kung kini ba ang pamahayag nga gilawatan ni Madriaga during sa impeachment proceeding, mutuo ba ka ni ini or dili. Pero base sa ato ang survey, daghan ang wala mituo tungod kay wala igong ebidensya konkreto nga basihan nga gisubmitar sa ato ang Madriaga nga iyahang giluwatan. So mao na mga tinahod nga mga kaigsuunan. Apan karon adunay mga balita nga si Antipolo 1st District Rooney Puno
si Ronnie Puno. Kay laban mo ni Ronnie Puno, nahimo po na siyang Executive Secretary og DILG before. Giingon sa kasamtangan, congressman siya sa 1st District sa Antipolo. Giingon nga gitan-aw sa pipila ka mga magbabalaod kiniyang mga kauban sa Kongreso, isi posibleng sunod nga Speaker of the House, House Speaker, no? Mahimo siyang Speaker sa House of Representatives. Sumala ni former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panilo. So during sa administration ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang iyang chief sa legal counsel during the time si Salvador Panilo. So active kay ni si Salvador Panilo, labi na gyud sa mga isgutanan sa mga politika, ekonomiya. So nagahatag ni siya mga statement. Ingon siya, adunay mga kongresista nga nagtipon na og nisuporta og aduna nay numero alang sa posible nga pag-ili sa liderato sa House. Matud pa niya nga naghulat lang kini og sakto nga panahon aron posibleng ilisan si House Representative Speaker Buji D. So si Speaker Buji D murag shaky siguro ang iyahang paglingkod karon, no? Kay naay mga hulga nga posible siya nga pulihan ni 1st District Representative Ronnie Puno. Importante magud sa Kongreso, numbers game na kung makakuha kag numero. Sa karon wala pa'y konfirmasyon gikan sa House leadership apan padayon ang mga espekulasyon, mga haka-haka sa posibleng kausaban sa liderato nganha sa Kamara. So normal gyud na mga tinahod nga mga katipik, no? Even ang Senate anytime mapulihan ang Senate President, anytime pwede mapulihan ang leadership nga sa Kongreso. Pero gusto nato nga tagaan na to ni kabugaton, tagaan na tong emphasis karong buntaga para masayran sa atong mga yanong lungsuranon ug mga tigpanubay dinhi sa atong programa unsa man gyud ay ang mga common reasons, mga rason kadaghanan nga nganong posible nga mapulihan ang liderato nga na sa Congress, no? I'm speaking das Kongreso, kana bang Speaker of the House, kining Senate President or even sa mga committee chairmanship, no? Na mga pag-ilis, na mga changes nga mahitabo. Usahay masyak na lang ta nganong kalit kaayo nga napulihan. So unsa bay mga usually nga mga rason ni ini? Of course, ma-fall ni into nasigutanan sa politika, legal, performance related nga mga factors. Mao gina usually nga usa sa mga kasagaran nga mga bugat nga mga rason, no, sa isgutanan sa politika, legal, labi na gyud ang atuang performance kung paano na to i-lead ang usa ka Congress. Pero unang-una ang pinaka-rason nganong posible mapulihan ang liderato sa Kongreso or sa Senate or even sa committee chairmanship, no? Unang-una ang loss of majority support. Nga na sa Congress leaders, magstay ka in power, magpabilin ka sa imuhang unang-una, of course, once nga maili ka as a Speaker of the House or Senate President, naadyo kay suporta, naadyo kay backup, naadyo kay numbers, kay kining leadership nga na sa Kongreso ug sa Senado, kinahanglan jud ka og numero di ana. So numbers game na. So kinahanglan naa kay majority nga nag-back up nimo. Apan once nga ang imong numbers dili na enough, no? Magkulang na, mag-withdraw ng support. So leadership can be replaced through a vote. So kung naay mo call nga somebody mag-privilege speech, unya i-call ang attention nga mayorya na nawala na ang trust and confidence sa imong liderato for whatever reasons behind, unya magbutuhay na mawala ang numero nimo anytime. Kung malos na ang majority support, pwede na pulihan ang usa ka Speaker or Senate President. Ikaduha, mga political realignments, no? Labi na gyud og anaay mga alliance shift, no? Especially after election or major mga national issues, no? Kung magkaroon ng new coalitions, unya magkulang ang imuhang numero na tungod sa mga political realignment na mga issues in concern nga isgutanan, unya dili nimo ma-serve ang imuhang liderato
posible nga maglakag numbers. Ang reason ni ana political realignments pwede ka mapulihan. Ikatulo, change in administration influence. So once nga magbag-o og administrasyon, magbago og pangulo presidente, normal gyud na kung mag-change administration, nagyo impluwensya sa executive, sa presidente kung kinsa ang iyahang gusto nga maong mga speaker of the house nga mobitbit sa iyahang agenda. Siyempre importante na kung ikaw presidente sa executive department sa kinatibuk-an, isip ehekutibo, naaman tay gitawag nga mga short term o long term nga mga agenda. So paano nimo ma-delivered ang imuhang agenda? Mapaabot nimo ang imong mga nag-una nga mga concern, mapatuman nimo imong pulisiya. So kinahanglan na adyo kay partner nga leadership diya sa Kongreso. Importante ang Speaker of the House kay mao na imo kalendar, no, sa imuhang mga legislative measures, legislative nga gusto nimo nga ma-partner kay naman nagitawag og kung dinhi sa ato ang lokal, maprobinsya man or masyudad, nato gitawag og ELA, Executive and Legislative Agenda. Kinahanglan mag-merge gyud na ang agenda ng executive o legislative. Paano ma-serve sa legislative? So kinahanglan maduso ang mga balaod nga gusto mapasa para mahimong pulisiya o niya ma-implement sa ato ang executive. Mao na nga kung naay changes sa administration, dako nag-impluwensya nga mausab-usab ang liderato sa Speaker of the House ug diha pod sa ato ang Senate. Ikaapat, ano pinaka-importante pod, internal conflicts or power struggles, no? Once nga aduna na yung mga disagreement. Example, kung may nakay number na mo yung gitawag og majority block, naman ay gitawag nga minority og majority block. Even sa majority block, kana bang imong mga kaubanan, kung naay mga disagreement, kana bang wala na pagsalig, adunay mga issues in concern nga managbangi mo sa inyong prinsipyo ug baruganan, managbangi mo sa inyong mga pagtuo, belief, unya nanay disagreements within kaning sa majority block, mao nay rason nga magkabungkag na, mawala ang numero nimo. Labi na gyud sa isgutanan sa mga policies, positions ug mga benefits, no? Kay dinha mag sa Kongreso, di gyud na malikayan nga maningkamot man jud ka. Kung ikaw congressman, maningkamot jud ka nga makakuha kag dakong budget nga mabitbit nimo, madala nimo nga na sa imong distrito. Siyempre, gipili ka sa bagang duot sa katawhan sa imong distrito, dili lang mupasa ka dito og bill, mupasa ka og balaod, kun dili kinahanglan pod makabitbit ka og budget nga imong madala nga na sa imong distrito, labi na gyud sa budget, no, para sa proyekto, physical project, kini po natong mga ayuda or medical assistance o uban pa nga mabitbit nimo. Siyempre pangitaan ka sa mga tao ni ana. Mao na nga kung diskontento ka sa mga benepisyo nga mahatag sa imuha, unya napog kay mga committee nga gusto nimo ikaw mag-chairman or mag-handle ka, unya na mga pulisiya nga di mo magkauyon, mao na isa sa mga rason nga na internal conflicts, mawala ang pagsalig sa imong kaubanan, posible kang mapulihan. O pinaka-importante ang tanan kining performance issues, no? Kung usa ka leader ineffective ka sa imong pagdumala, labi na gyud kini magong every year na magyud tay ka ng target. Maopisina man, madepartamento man, labi na ang Kongreso, nagyud na sila target na mga numbers of bill or kaning balaod nga dapat mapasa. Labi na katong mga naka-file na nga mga urgent nga mga bill nga kinahanglan maaprubahan na, naka-file na diha. Unya hinay ang liderato, no? Dili paspas. Mao na kay tawag og poor management. Weak kung naay mga isgutanan sa mga problema nga mo arise, once ang ikaw ang Speaker of the House, ikaw magyud mo facilitate sa mga negotiation. Unya daghan ang madismaya once nga dili nimo ma-delivered na fair, nya mahimong bias ang imong mga decision. Mo nang makita nila nga poor ang imuhang performance, no, performance issues, posible nga mapulihan ang Speaker of the House or even kaning ang ato ang Senate President. Ang pinaka isa sa mga issue niini labi na gyud ang ethical issues or scandal. Di gyud na malikayan, no? Labi na kung inyohang
atong maobserbaran karon, di ba? Nagpuli si Speaker of the House Buji D sa previous natong nga speaker, si Speaker Romualdez, tungod kay adunay mga allegation lang ha, allegation sa korupsyon, munya tungod niya na, tungod kay adunay allegation sa corruption, murag personal man nga minaog ang ato ang Speaker of the House. So gipulihan siya ni D, no, for the meantime. Pero ang atong gi-emphasize din kining adunay mga ethical issues and scandals. Posible ka nga maiskandalo ka, allegation sa corruption, mao ginay pinakauna, ikaduha power, kanang abuse of power, kanang pag-abuso sa imong gahom, isip Speaker of the House, ikatulo kining misconduct, kini atong behavior mo na mga can-force resignation o removal, mo nang mapulihan ka, mawala ang kumpiyansa o pagsalig sa imong mga kaubanan, labi na gyud nga ang imong liderato adunay aligasyon sa corruption o abuse of power. Nga mo na nga di ginato kalimtan nga bisag unsa atong posisyon nga gigunitan, di gyud nato abusuhon ang atong gahom, kay kining gahom kuan lang ni pansamantala nga gipiyal, gihatag nga kumpiyansa ug pagsalig nganha sa katawhan niini. Mao na nga kitang tanan accountable gyud ta sa ato ang posisyon. Dili buot pasabot nga naglingkod ka lifetime na. Dili man na franchise. Dili franchise. So every year magkaroon ng eleksyon, husgahan ta sa katawhan kung anghayan bata nga pabalikon sa atong gikuptan nga katungdanan. Mo nay atong bantayan. And of course, naapoy gitawag nga mga term sharing agreements. If you remember, during the time of President Digong Duterte, siya pa ang presidente, nagkaroon to ng term sharing, no? Kang Bilasco ug Cayetano ang ilang leadership, ila tong gihati. So depende na, sometimes leaders agree, magsinabot sila nga i-rotate ang position, magkaroon ng sharing sa position sa speakers, no? Mag-arrange sila ng period of time, mag-set of period og asa ba paano nila bahinon. So normal na, which naturally leads to leadership changes. So mag-ilis kay naman sila term agreement. Ikawalo nga pinaka-importante pod kining pressure from party or public. Kung naa nagali political parties or public opinion nga magdemand ng new leadership due to dissatisfaction, no? Kana bang discontento, naman ay mga clamor, mga reklamo sa bagang duot sa katawhan nga demand na mga public opinion nga kinahanglan pulihan ang leadership sa Senado, leadership sa Kongreso. So usa na sa mga pressure nga gikan sa mga party ug public. Importante gyud ang public demand kay nagrepresent man ang kaning role sa atong mga congressman, mao na ang tingog sa katawhan nga na sa distrito. So nagrepresent na sa bagang duot sa katawhan. So importante nga kontento ang ato ang katawhan sa ato ang leadership. Ika last but not the least, kining legal or health reason. Mao gina usually kung health reason na, di nato ma-question ang health reason kay personal na ang pwede nato pulihan og daabay mga court rulings like disqualifications. So mao na nga mapulihan ang ato ang liderato. So again, thank you kaayo for watching, no? Mumatag yunig buntag nga samtang magkapi-kapi ni ang ato ang former Congressman Alan Duhali, maminaw ni dinhi sa ato ang programa. Good morning. Thank you for watching, no? So balik ko na to, pasalamat ta kay ganiha man good na ay mga pag-brand out nga nahitabo ang ato ang tower, nag-brand out, nag-function, mao to nga wala ta madungog sa pagsugod, pero sa tunga-tunga in between nakahabol ta, nibalik na og resume ang ato ang tower. So nag-function na siya sa atong mga nanglaba diha, namalansya, nagluto nga wala kag tan-aw sa ilahang cellphone. Good morning. Active na, on air na ang ato ang programa sa 105.7 Happy FM. So mabalik kita mga kaigsunan human lamang sa mga pipila ka mga pahinumdom. Tipik
Tipik ug kabahin sa kalambuan. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Saon ko man ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok. Mabagsak gid ko ani ba? Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Tipik ug kabahin sa kalambuan. Balik kita din sa atong programa. Good morning, good morning. Mga tinahod nga mga katipik ug kabahin sa kalambuan. Una ta mo padayon sa atong mga nabilin nga mga balita karong buntaga. Mo proceed ta sa ato ang pa-raffle din sa ato ang rulita kay kulang naman kita sa panahon, no? So karong buntaga atong ihangyo atong mga technical staff nga mo assist, no, para sa atong rulita. So make it sure nga ang tanan na naka-appeal, pasensya kayo itong muhabol karon kay di na to maapas ang oras, karon pa man mo nagdan. So katulang naa karon. So rulita para sa ato ang pajikas, tulo ang mga mahimong winners na to karong buntaga. So unang-una ang atong unang mananaog, click to spin. Go rulita. Okay, ang ato ang unang mananaog, congratulations. Si Noralie Gulayan. Okay. Noralie Gulayan, congratulations. Gikan kani sa Barangay Mabunaw. Ikaw ang unang mananaog para sa atong pajikas. Congratulations. Congratulations. Sige, padayon para sa atong ikaduha nga mahimong mananaog karong buntaga. Okay, ang ato ang ikaduha nga swerte sa atong rulita, si Janet Calma. Janet Calma. Congratulations, Janet Calma. Thank you kaayo. Isa ka sa mananaog nato. Ang atong ikatulong nga mananaog para sa atong rulita nga makadawat og GCash karong buntaga, ang swerte nga mananaog. Ato lang itago sa pangalan. Kung si Vice Mayor Banjong pa, atong itago sa pangalan si Olivia Agi. Congratulations. Congratulations. Mao to ang tulo nato nga mananaog og midaog karong buntaga. Salamat kayo, congratulations. So nalipay ko nga midaog ni si Olivia, although di ko familiar niya, pero everyday yun din panubay, suking tig panubay din sa atong programa sa Tipik og Kabahin. Unya mo balik ta din sa atong mga good news, no? Kay ganiha puro mo mga national issues atong gihisgutan nga adunay kalambigitan sa atong politikanon nga aspeto. Dinhi na usab kita sa ato ang mga maayong balita. Sama sa kong giingon, kini atong programa dinhi sa Tipik og Kabahin sa Kalambuan, kung naatay daygon atong daygon ug aduna tay pasalamatan atong pasalamatan, kung naatay ipuna atong ikritik ato po kining pagapunaon. Wala tay bias dinhi mga tinahod nga magigsunan. Giplaster na sa local government unit sa Panabo ang fuel o rice subsidy alang sa mga PUB nato nga mga drivers, no? Kini nga paghatag sa fuels o rice subsidy para ni sa atong mga drivers, no? Salamat kaayo, salamat kaayo.
Ang maong aktibidad gipanguluhan sa City Mayor's Office o gipahigayon sa City Hall. Sumala sa lokal nga panggamhanan, dili cash ang ihatag, ha? Take note, ha? Dili cash ang ihatag, kundi fuel voucher nga maklaim dritso sa fuel station. So asa kani nga fuel station nga maklaim nato sa lokal nga panggamanan. So siguro kining fuel station giagi gyud bidding, no? Kung kinsa tong midaog nga fuel station sa bidding, maot siguro to ang kuan or tagaan or claiman didto sa maong fuel. Dugang pa matag benepisyo makadawat usab og 5 ka kilong bugas. Take note, na 5 ka kilong bugas og ipahigayon ang distribution matag barangay sulod sa usa ka adlaw nga maong pag-release. So padayon ang lokal nga panggamanan sa Panabo para sa lakang aron matabangan ang mga drivers nga napiktuhan sa taas nga gasto sa fuel ug panginahanglan matag adlaw. So atong pasalamatan ang lokal nga panggamahanan sa siyudad sa Panabo. Ug congratulations usab, no? Gipahigayon ang OT King sa siyam ka mga bag-ong hired nga permanent employee sa lokal nga panggamahanan sa siyudad sa Panabo ni adtong Abril 16, 2026 sa City Mayor's Office sa Panabo City Hall. So congratulations. Ang seremonya gipangunahan ni City Mayor Jose Rilampagos diin na formal nga nanumpa ang mga bagong empleyado isip permanente nga mamumuo workers sa ato ang panggoberno. Kini nga mga empleyado nagikan sa nagkalain-lain nga opisina sama sa City Mayor's Office, Sindro, si PDO, si Treasurer's Office, si MDO, si RO, nga tanan nagpadayon sa pagpalig-on sa serbisyo publiko nga na sa atong lokal nga panggamahanan. So congratulations. So sa una, ako po personally, tungod kay I have been in government for almost 23 years. Una ko nahimong public servant, elected, nahimo tang city councilor, siyam ka tuig board member, niagi pug ko og siyam ka tuig nga empleyado kawani sa atong panggoberno, dili pa to syudad ang Panabo sa una, munisipyo po to. So kana lang kay wala jud ko desire nga nagplano nga magpa-permanent. Gusto nako ko terminus in nature ang nature sa ko ang trabaho. Mao na nga dugay ta nga nahimong empleyado. Mo nang malipay ko mga katipik nga naay mga yanong empleyado rank and file nga ma-promote sila ang katong mga job order mahimong casual, ang casual mahimong permanent, ma-regular. So malipay ta ni ana kay para matagaan pug seguridad ang ilang panginabuhi, seguridad sa ilahang pamilya para makapa-eskwela, makahatag og supisente nga pagkaon, nga ibutang sa hawanan sa lamisa, nga pag-asawaan sa matag pamilya. Mao ni pinaka-importante mga tinahod nga mga katipik. So usbon ako, salamat kaayo sa atong mga major sponsors, of course, former Congressman Alan Dohali, Mama Lovely Umiga, ang atuang congressman sa Davao de Oro, Congressman Jong Sinisa, board member Orly Amit, o former Vice Mayor Banjong Dohali, former Councilor Wahid Nanain and Sherlo Bangoy, umaabot nga board member Joseph Estrada, Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Belas, Cafe Buenaventura, o ato ang Fikil Zone dinhi sa Panabo City nga gimanage sa atong kanhing Councilor Christian Duhali. So balik ko na to. Salamat kaayo sa ato ang kapitan, no? Si Nuling Alcover o kagawad Dodge Lakno. So usbon nako kini ato ang radio station sa 105.7. Taas kay ni siya og reach, no? Taas kay ni coverage as far as the entire Davao del Norte, de Oro, portion sa Oriental, o portion sa siyudad sa Panabo. So kung naamoy mga gusto ipa-advertise, mag-sponsor din sa atong programa, anhilang kamo sa ato ang istasyon kini gidumalaan sa ato ang station manager Sam Luzon, o ang ato ang engineer din ang atong partner si Engineer Lothar. So match sa akong desire, no? Gustuhon man ako daghan pa jud kay issue. So nag-uol lang ato ang professor din si Professor Alien kay daghan ta gi-prepare nga mga
concern. Ato lang isigutan siguro mga sunod na po na semana, no, dinhi sa ato ang programa. Kay wala na to mahurot ang ato ang mga issues isgutanan karon. But anyway, subaybayi lang ninyo ang ato ang Facebook, ang atong FB account sa Mawi Pamisaran, kay magposta ng mga issues in concern didto. Adunay mga pagsurbing atong buhaton. Unya sama sa akong giingon sa unahan, ato lang iset ang kondisyon, no? Pangunahuna sa atong mga kaigsuunan nga basig mag-start ta og survey pohon, no? Survey pohon para sa ato ang umaabot nga mga potensyal nga mahimo natong leader sa barangay. Nauntoy nag-text message, di naman nato makaya karon. Pila daw ang buying price sa banana. So karong semana ang presyo sa atong buy and sell, ang presyo sa ato ang buying price sa atong Cavendish karon sa China market, naa nagdula, nag-range sa 350 to 370. Pero ang uban nga mga buyer nag-down na daw sa 300. Pero so far na magdula na ang presyo 300 to 370. Or siguro napay ubang mga 400 pero hait na po kay nag-quality. So ako lang pong itimbaya before na matapos, happy araw ng Barangay Konsolasyon, no? Under the leadership ni Kapitan Aton. So basig makabisita ta pohon diya sa Barangay Konsolasyon. So ako ipahabol pod na nag-text nako. Ako ning basahon gamay na lang kayo, professor, engineer. Nag-ingon sa ko dinhi nga daghan mangayo daw siya tabang kay naa daw na hospital na admit ang iyahang igsuon na sa Good Shepherd ya dako daw kay bill. So pasensya kaayo kay ni reach out mo sa kuha. Gusto nila mga igtabang pod kay sa una magud naanda nila ang serbisyo ni Congressman Duhali. Pwede man muhatag 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 depende sa billing nga na sa ospital. Unya ako pod namatay budget pod nga gihatag nato, maka-share ta 5,000, 10,000 pero karon subo nga pamalandungon kay wala naman ta sa posisyon si Congressman, wala gid mi mahatag nga mga referral or kanang medical assistance nga i-refer nato sa gobyerno. So na-miss daw nila ang serbisyo ni Congressman Alan Duhali. So mao gid na-miss po nila ang proyekto ni Congressman Alan Duhali nga gipiyal siya o giplement ngadto sa katawan. So daghan kayong salamat, kulang naman kita sa panahon. Magkita-kita kita og balik sa samang takna aron atong isgutan ang mga bagong isyu, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako inyong tipik og kabahin sa Kalambuan, sa kanunay Mawi Pamisaran, na sa kanunay nagaingon nga padayon kita nga mobarog, isip tingog sa katawhan ug kansing-kasing na serbisyo para sa kaayuhan ug kalambuan sa atong probinsya. Daghang salamat. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagalain-laing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawi Pamisaran Facebook page ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan Mawi Pamisaran. Mawi Pamisaran, Panabo, Panabo ang mapulahan. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural